dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ako, DJ Frankie, maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7:04 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At dako na tayo sa ating headlines, balita. DOJ nakipag-ugnayan sa Czech Republic para sa posibleng pagbabalik ni Zaldico. COMELEC planong gawing requirement ang birth certificate sa paghain ng kandidatura. ICC kinumpirma ang kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At Pangulong Marcos nagdeklara ng special non-working days para sa mga lokal na pista. Para sa ating detalye ng ating balita, ICC kinumpirma ang kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa detalye, GV Balita Express. kinumpirma ng International Criminal Court noong April 23, 2026 ang kasong Crimes Against Humanity laban kay Rodrigo Duterte at inutusan ang paglilitis matapos ang pagdinig noong February 23 to 27. Kaugnay ng drug war mula sa Davao City hanggang sa buong Pilipinas. Sa 50 pages na desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, may sapat na batayan para sa hindi bababa na 78 victims mula 2013 hanggang 2018, kabilang ang mga pagpatay sa Davao, pagtarget sa high-value suspects at mararahas na operasyon sa mga barangay. Ayon sa korte, may ebidensyang tumutukoy sa umano'y sistematikong pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa droga sa pamamagitan ng utos o koordinasyon at itinuturing itong mahalagang hakbang para sa hustisya at pananagutan ng mga biktima. Para sa GV Balita Express, ito po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At DOJ nakikipag-ugnayan sa Czech Republic para sa posibleng pagbalik ni Zaldico. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Umalis patungong Czech Republic kahapon, April 23, si Justice Secretary Frederick Vida kasama si Chief State Counsel Dennis Chan upang simulan ang formal na pakikipag-ugnayan sa mga otoridad hinggil sa posibleng pagbabalik sa bansa ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Ayon sa DOJ spokesperson na si Attorney Polo Martinez, layunin ng misyon na tuklasin ang mga legal na opsyon tulad ng extradition, deportation at iba pang mekanismo sa ilalim ng United Nations Convention Against Corruption upang maibalik si Ko sa Pilipinas, kung saan kinakaharap niya ang mga kaso sa Sandigang Bayan. Samantala, binigyan diin ng DOJ na igagalang nila ang mga batas at proseso ng Czech Republic at nananatiling nakadepende sa mga isasagawang pag-uusap at magiging takbo at timeline ng nasabing hakbang. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Pangulong Marcos nagdeklara ng special non-working days para sa mga lokal na pista. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Nagdeklara ng si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special non-working days sa ilang lugar sa Laguna, Quezon, Batangas at Misamis Oriental upang mabigyang daan ang mga lokal na pagdiriwang at anibersaryo at mahikayat ang partisipasyon ng publiko sa mga ito. Sa Proclamation 1219, idineklara ang April 30 bilang Special Non-Working
Non-Working Day sa San Francisco, Quezon para sa kanilang founding anniversary. Nilagdaan ito noong April 20 ni Acting Executive Secretary Ralph Recto na may layuning isulong ang lokal na kultura at turismo sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga residente. Samantala, Proclamation 1220 ay ginawa ring Special Non-Working Day ang April 30 sa Calatagan, Batangas para sa Cultural Day. Idineklara din ng Proclamation 1221 ang May 15 bilang Special Non-Working Day sa Calauan, Laguna para sa Taunang Pinya Festival ng Bayan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. COMELEC, planong gawing requirement ang birth certificate sa paghain ng kandidatura. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Posibleng Express. gawing requirement ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsusumite ng birth certificate sa pagpapafile ng Certificate of Candidacy o COC para sa BSKE 2026 at sa mga susunod pang halalan. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, layunin ng panukalang ito na maiwasan ang maling deklarasyon ng edad at citizenship ng mga kandidato na may mahalagang kwalifikasyon sa pagtagpo sa pwesto. Samantala, matatandaan naging kontrobersyal umano ang kaso ni Alice Guo na nakalusot sa COMELEC at nahalal bilang mayor ng Bamban, Tarlac kahit questionable ang kanyang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At panibagong rollback sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Inaasahan ang panibagong rollback sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa Pilipinas sa susunod na linggo dahil sa pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado mula April 20 to 22, 2026. Ngunit, mas maliit ito kumpara sa nakaraang bawas at maaari pa ring maapektuhan ng huling trading at energy emergency. Ayon sa datos, humigit kumulang 10 pesos kada litro ang bawas sa diesel, piso naman sa gasolina at 10 pesos and 90 centavos sa kerosene. Patuloy na minomonitor ng Department of Energy ang galaw ng presyo sa gitna ng krisis sa enerhiya. Ayon kay President Leo Bellas, tiyak ang rollback sa diesel pero mas maliit na, habang maaaring minimal o wala sa gasolina depende sa merkado. Posible rin daw maapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan lalo na sa Iran at Strait of Hormuz ang presyo ng langis sa mga susunod na araw. At para sa ating sunod na balita, Joint Committee hearing tinutukan ang 18 nawawalang sasakyan sa Batangas City. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nananatiling hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan ng 18 sasakyan ng Kapitolyo ng Batangas ayon sa Highway Patrol Group o HPG. Kasunod ng isinagawang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ngayong kahapon, April 23. Sa ikatlong Joint Committee hearing na kinabibilangan ng Committee on Accountability, Committee on Ethics and Good Governance at Committee on Public Works and General Services at Committee on Oversight and Special Concerns, lalo pang pinaigting ang investigasyon kaugnay ng insidente. Layuning naturang ng hakbang na matunton ang nawawalang sasakyan at matukoy kung sino ang dapat managot sa nasabing issue. At para sa ating sunod na balita, effluent sampling sa mga resort sa San Juan, Batangas, pinaigting ng Menro. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isinagawas ng San Juan Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO kasama ang Provincial Environment and Natural Resources Office ang pagkuha ng effluent samples mula sa mga sewage treatment plants ng mga resort sa bayan. Ayon sa MENRO, bahagi ito ng tuloy-tuloy na monitoring upang matiyak na tumatalima ang mga resort sa umiiral na environment
environmental standards at maayos na ipoproseso ang kanilang wastewater bago ito ilabas sa kapaligiran. Iginiit din ng tanggapan ang kahalagahan ng pangangalaga ng kalidad ng tubig at papanatili ng kalinisan, kasabay ng pagtataguyod ng responsableng operasyon sa sektor ng turismo. At para sa ating sunod na balita, Batelec 2 nagpaalala sa publiko sa pagtitipid ng kuryente ngayong tag-init. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Naglabas ng paalala ang Batangas Electric Cooperative 2 sa mga consumer ukol sa kahalagahan ng pagtitipid ng kuryente lalo na ngayong panahon ng tag-init. Ayon sa kanila, pananatilihin sa 24 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius ang aircon at linisin ang mga filter nito buwan-buwan. Iwasan din ang madalas na pagbubukas ng refrigerator at siguraduhing maayos itong nakasara. At patayin ang ilaw kapag walang tao sa silid. Inirerekomenda rin ang paggamit ng LED bulbs dahil sa mas matipid ito sa kuryente. Dagdag pa nila, mainam na natanggalin ang saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit dahil kahit naka-off, patuloy pa rin itong kumukonsumo ng kuryente o tinatawag na phantom load. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sunod na balita, GIP aspirants sa Lipa sumailalim sa orientation at screening. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Dumalo ang 308 aspiring government interns mula sa Lipa City, Batangas sa isinasagawang Government Internship Program o GIP Orientations noong April 22 to 23 sa Lipa Academy for Sports, Culture and Arts at Marawoy Elementary School. Sa naturang aktibidad, binigyan ang mga aplikante ng masusing kaalaman tungkol sa layunin, benepisyo at mga tungkulin at responsibilidad sa ilalim ng GIP. Sumailalim din ang mga aplikante sa formal na panayam ng GIP at TUPAD coordinators upang suriin ang kanilang kakayahan at kaalaman. Samantala, ang mapipiling kalahok ay itatalaga sa iba't ibang tanggapan para sa 6 na buwang internship at magsisilbing suporta sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa kanilang mga komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Balitang panahon, El Nino posibleng sumapit sa Hunyo at Agosto. Para sa detalye ng ating ulat panahon, GV Balita Express. nananatiling na sa El Nino o Southern Oscillation o ENSO neutral ang kondisyon ng Pilipinas. Ibig sabihin ay wala pang umiiral na El Nino o La Nina na direktang nakaaapekto sa klima ng bansa sa kasalukuyan. Gayunman, tataas na ang posibilidad na mabuo ang El Nino simula Hunyo. Ayon sa inilabas na datos sa 195th Climate Forum ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang ENSO neutral na kondisyon hanggang Mayo ngayon taon. Ngunit may 79% na tsansang magbago ito patungong El Nino sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Sa kabila nito, nagbabala ang ahensya na maaari pa rin makaranas ng malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Posible rin ang mas kaunting bagyo, ngunit may potensyal na maging mas malakas ang mga ito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Good Vibes Balita, night market vendors sa Lipa City pinatatag sa gitna ng init ng panahon. Ang detalye ng ating Good Vibes Balita. GV Balita Express. Naging matagumpay ang isinagawang programang Stay Fresh, Stay Safe, and Stay Sun Smart na naglalayong palakasin ang kaalaman at kaligtasan ng mga night market vendors sa lungsod ng Lipa ngayon tag-init. Sa pagtutulungan ng Food and Drug Administration, City Health Office at City Cooperatives Office, ibinahagi sa mga kalahok ang mahalagang impormasyon tungkol sa tamang food safety practices upang maiwasan ang sakit na dulot ng kontaminadong pagkain. Bukod
Bukod dito, binagyan diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili laban sa matinding init, kabilang ang wastong paggamit ng sunscreen at iba pang produktong pangkalusugan. Samantala, sa pamamagitan ng aktibong pakikiisa ng komunidad, mas pinaigting ang kamalayan at responsibilidad ng bawat vendor, hindi lamang para sa kanilang kabuhayan, kundi para rin sa kaligtasan ng bawat mamimili. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. 7:18 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV Informed, GV Aware, and GV Updated. Once again, my name is DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Hello po, magandang umaga Mga balita sa sa mga loob at labas nanonood ng sa ating Timog Facebook Katagalugan. live stream. GV Balita Sir Express. June GV Valencia, Balita salamat sa Express. iyong comments GV at Balita salamat sa Express. iyong pakikinig. Just keep on tuning in sa GV 99.9 para sa ating Good Vibes Music. At mga pabati ninyo, banggitin din natin. And maraming salamat po sa inyong suporta. Once again, my name is DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes.